Tuloy ang ilang proyekto at may mga bago ring plano si bagong Transportation Secretary Vince Dizon. Detalye tayo niyan sa ulat on the spot ni Joseph Moro. Joseph. Rafi, official nang isinalin ni dating Transportation Secretary Jaime Bautista ang kapangyarihan bilang kalihim kay Secretary Vince Dizon. Kasabay ang mga hamon na mga malalaking proyekto katulad ng mga mass transport project tulad na lamang ng Metro Manila Subway at North-South Commuter Railway Project. Sa isinagawang turnover ceremony sa Department of Transportation kanina ay pinasalamatan ni Dizon si Bautista sa mga nagawa nito sa kagawaran. Partikular na binanggit ni Dizon ang makasaysayang privatization at pagsasapribado ng Ninoy Aquino International Airport at dalawa pang lokal na mga airports sa bansa. Batid ni Dizon ang bigat ng mga responsibilidad ng kagawaran lalo pat nakakapekto ito sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Ilan sa mga proyektong ipagpapatuloy ni Dizon, syempre yung Metro Manila Subway Project at NSCR o yung North-South Commuter Railway Project na dating sinabi ng DOTR na maaaring magkaroon ng partial operability sa taong 2028 pero sa ngayon ay humaharap sa issue ng right of way. Pag-aaralan ng DOTR kung may atras o masusunod pa rin ang timeline ng pansamantala nitong or partial na pagbubukas na ito. Tungkol naman sa PUV Modernization Program, Rafi, ay tuloy daw ito pero kailangang isang alang pa rin ang nasa 16% na mga jeepney driver at operator na hindi pa sumasapi dito. Dalawang proyekto naman ang tinitingnang isa pribado, itong MRT3 at ang EDSA Busway. Binigyan din ni Dizon ng atas ng Pangulo sa kanya nang palitan niya si Bautista na pabilisin ang mga proyektong itong makakatulong para mapagaan ang buhay ng mga commuter. Rafi, kanina ay nakasalamuhan na rin ni Secretary Dizon yung mga opisyal ng Department of Transportation. May mga ilang department heads na papalitan pero hindi pa ito pinapangalanan ng kagawaran. Rafi. Maraming salamat, Joseph Morong.